Sa gitna ng tumitinding pangangailangan ng mga nakatatanda sa ating bansa, maraming Pilipino ang napukaw ang pansin sa mga lumalabas na ulat at usap-usapan tungkol sa isang bagong universal pension para sa lahat ng senior citizens na diumano'y magsisimula na sa taong 2025. Sa social media, sa mga pahayagan, at sa mga balita, tila sunod-sunod ang mga pahayag na nagsasabing ito ay isang kumpirmadong hakbang mula sa pamahalaan upang tugunan ang lumalalang kahirapan ng mga nakatatanda. Ngunit sa likod ng mga patalastas at memes na nagpapakalat ng ganitong impormasyon, nararapat lamang na balikan natin ang totoong pinagmumulan ng mga balitang ito at himayin kung ano nga ba ang nakasaad sa batas, ano ang mga konkretong plano, at ano ang mga dapat asahan ng ating mga senior citizens sa darating na taon. Noong Mayo 2024, isang mahalagang panukalang batas ang inaprubahan sa mababang kapulungan ng Kongreso, ang House Bill No. 1043, na layuning magbigay ng Universal Social Pension para sa lahat ng Pilipinong senior citizens. Sa ilalim ng panukalang ito, ang lahat ng mamamayan na may edad 60 taong gulang pataas ay bibigyan ng buwanang pensyon, anuman ang kanilang estado sa buhay, mayaman man o mahirap. Ang hakbanging ito ay ipinanukala sa konteksto ng lumalaking populasyon ng mga nakatatanda sa Pilipinas, na ayon sa Philippine Statistics Authority ay tinatayang aabot sa mahigit 12 milyong katao sa taong 2025. Marami sa kanila ang wala ng hanap buhay, walang maaasahang suporta mula sa pamilya, at hindi sakop ng mga regular na pension systems tulad ng ISAIA o BSIS. Kaya naman, ang pangakong ito ng universal pension ay tila liwanag sa dulo ng mahabang dilim para sa maraming matatandang Pilipino na matagal nang nababaliwala. Gayunman, bagamat ang panukalang batas na ito ay isang malaking hakbang pasulong, hindi pa rin ito ganap na batas sa kasalukuyan. Matapos ang pag-apruba sa House of Representatives, kinakailangan pa itong pag-aralan at pagtibay ng Senado. At sa ngayon, wala pang pinal na bersyon mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Bukod dito, hindi pa rin ito pirmado ng Pangulo upang maging ganap na batas. Ibig sabihin, habang ang panukalang batas ay kumpirmado na sa isang bahagi ng lehislatura, ito ay hindi pa rin pinal at hindi pa maaaring ipatupad. Gayunpaman, may mga senador gaya ni Senador Jinggoy Estrada na nagpapakita ng suporta sa panukala. Sa katunayan, inihain niya ang Senate Bill No. 2029 na layunin ding magbigay ng universal pension para sa lahat ng senior citizens, kahit hindi sila itinuturing na indigent o mahirap. Kapwa layunin ng mga panukalang ito ang itaas ang antas ng dignidad ng mga nakatatanda sa ating lipunan, at tiyakin na sila ay nabibigyan ng pantay-pantay na suporta mula sa gobyerno. Sa kasalukuyang sistema, ang social pension ay ibinibigay lamang sa mga indigent senior citizens, yaong mga hindi na nakapagtatrabaho, walang regular na kita, walang tumutusto sa kanilang mga pangangailangan, at wala ring natatanggap na pensyon mula sa iba't ibang institusyon. Ang programang ito ay pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o ESD, at naglalaan ng halagang 1,000 piso, 1,000 bawat buwan sa kwalipikadong benepisyaryo. Ngunit kahit ito ay malaking tulong, maraming senior citizens ang hindi na isasama sa listahan dahil sa limitadong pondo at masalimuot na proseso ng pagtukoy kung sino ang tunay na indigent. Marami rin ang nananawagan na dapat ay hindi na idinadaan sa masalimuot na assessment kung sino ang dapat makinabang, kundi lahat na lang sana ng may edad 60 pataas ay makatanggap ng kahit katiting na tulong mula sa pamahalaan. Dito ngayon papasok ang diwa ng Universal Social Pension, isang sistema kung saan hindi na kailangang magpakita ng anumang patunay ng kahirapan upang matanggap ang ayuda. Basta't ikaw ay senior citizen, ikaw ay may karapatang tumanggap ng pensyon. Ngunit hindi rin maikakaila na may mga isyong pinansyal na kailangang harapin bago maisakatuparan ang Universal Pension. Ayon sa Department of Budget and Management o DepEd, mahigit 49.8 bilyon na ang inilaan para sa social pension ng indigent senior citizens para sa taong 2025. Kung palalawakin pa ito upang masakop ang lahat ng senior citizens sa bansa, posibleng lumampas sa 150 bilyon ang kakailanganing pondo taon-taon. Kaya't ang tanong ng marami, saan kukunin ng gobyerno ang pondong ito? May sapat bang budget ang pamahalaan upang pondohan ang ganitong uri ng programa? Lalo na't may iba pang sektor na nangangailangan ng atensyon at pondo tulad ng edukasyon, agrikultura, kalusugan, at infrastruktura. Ito ang ilan sa mga tanong na isinusulong sa kasalukuyang pagdinig sa Senado.
Ang ilang senador ay naniniwalang posible ang universal pension kung maglalaan ng maayos at sistematikong reallocation ng budget. Sa halip na ituon sa mga proyektong hindi direktang nakakatulong sa mamamayan, maaaring gamitin ang pondo para sa mga programang panlipunan na may agarang epekto sa kalidad ng buhay ng mga tao. Isa pa sa mga mungkahi ay ang pagpapataw ng buwis sa mga luxury goods at digital platforms na malaki ang kinikita sa bansa. Kung maayos ang pangongolekta ng buwis, maaari raw itong magdagdag ng sapat na kita upang pondohan ang Universal Pension Program. Bukod pa rito, ang ilang lokal na pamahalaan ay nagpapakita na rin ng inisyatiba sa pagbibigay ng sariling pension programs para sa kanilang mga senior citizens. Ang mga ganitong hakbang ay maaaring magsilbing modelo o pilot testing para sa implementasyon ng isang pambansang programa. Sa kabila ng mga usapin sa budget, logistic, at batas, malinaw na may malawak na suporta ang panukalang ito mula sa publiko. Sa mga social media platforms, maraming netizens ang nagpapahayag ng kanilang pag-asa na sana ay maisabatas na agad ito. May mga kwento ng mga senior citizen na, matapos ang ilang dekada ng pagsusumikap, ay ngayoy naghihikahos at umaasa na lang sa tulong ng kapitbahay, simbahan, o ng kanilang mga anak kung mayroon man. Ang universal pension ay tila isang sagot sa panawagan ng katarungan para sa mga taong hindi nabigyan ng pagkakataong makapag-ipon para sa kanilang pagreretiro o hindi napasama sa mga formal na sistema ng Social Security. Sa panahong tumataas ang presyo ng bilihin, gamot, at serbisyo, ang 1,000 piso kada buwan ay maaaring hindi sapat, ngunit ito ay simbolo ng pagkilala ng Estado sa halaga ng mga nakatatanda. May ilang kritiko rin ng panukala na nagsasabing ang universal pension ay posibleng maging sanhi ng dependency at hindi ito cost-efficient. Ngunit ang mga taga-suporta ng programa ay tumutugon dito sa pagsasabing hindi ito tungkol sa pagiging dependent kundi sa pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad at seguridad sa mga mamamayan, lalo na sa kanilang katandaan. Sa isang bansang maraming senior citizens ang walang access sa formal retirement funds, ang universal pension ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang masiguro na walang maiiwan. Hindi rin maitatanggi ang epekto nito sa kabuuang ekonomiya. Kapag may natatanggap na regular na pensyon ang isang senior citizen, nagkakaroon siya ng kakayahang bumili ng pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan. Ibig sabihin, umiikot ang pera sa lokal na ekonomiya at tumataas ang aktibidad ng komersyo. Samantala, patuloy naman ang IARI sa pagbibigay paalala sa publiko na huwag agad maniwala sa mga lumalabas na memes at posts sa social media na nagsasabing kumpirmado na ang bagong universal pension. Ayon sa kanila, dapat ay hintayin ang formal na anunsyo mula sa ahensyang may direktang kinalaman sa pagpapatupad ng programa. Hanggang sa kasalukuyan, ang social pension program ay nananatiling para lamang sa mga indigent senior citizens. At kung sakaling maipasa man ang panukalang batas, may proseso pa ng pag-draft ng Implementing Rules and Regulations o bago ito aktwal na maipatupad. Aabutin ito ng ilang buwan, kung hindi man taon, bago tuluyang makita ang epekto sa aktwal na pamumuhay ng ating mga nakatatanda. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi dapat mawalan ng pag-asa ang ating mga lolo at lola. Ang pagkakaapruba ng House Bill No. 1043 at ang mga katulad nitong panukala sa Senado ay nagpapakita ng pagbabago ng pananaw ng mga mambabatas. Unti-unting nakikilala ang kahalagahan ng isang inclusive at makataong sistema ng social protection. Ang universal pension ay hindi lamang isang ayuda, ito ay pagkilala sa kontribusyon ng mga nakatatanda sa pagtataguyod ng ating bayan. Ito ay isang paalala na ang ating lipunan ay may obligasyon sa mga nauna sa atin, sa mga nagtanim ng binhi ng pag-unlad na ngayon ay ating tinatamasa. Kaya naman, habang hinihintay pa natin ang pinal na desisyon ng Senado at ng Pangulo, mahalagang ipagpatuloy ang pagsusulong ng impormasyon at edukasyon ukol sa panukalang ito. Dapat tayong makialam, makibahagi sa mga public consultations, at hikayatin ang ating mga kinatawan na suportahan ang batas na ito. Hindi lamang ito laban ng mga senior citizens, kundi laban ito ng buong sambayanan na nagnanais ng pantay at makatarungang lipunan. Sapagkat darating din ang araw na tayong lahat ay tatanda, at marapat lamang na tiyakin natin na mayroong sistemang handang umalalay sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang universal pension ay hindi lamang regalo para sa mga nakatatanda ngayon, ito ay pamana para sa mga henerasyong susunod pa.